Okay, so yung next naman natin, yung private modifier. So, yung example, so itong example na to, papakita ko na yung yung private, hindi natin pwedeng i-access sa labas ng class. So, okay, analyze natin. So, ito yung car, tapos ito yung program natin. So, may dalawa tayong class. So, pag nira natin, okay, so gumagana yung program natin. So, sa main natin, nag-create tayo ng, ng object natin na car. Tapos, in-access natin yung object na model. So, okay to. Hindi tayo magkaka-error. So, bakit? Kasi nasa public. So, may public tayong class. So, yung public nating class, tapos, yung private natin, di ba ito, nag-create tayo ng instance. Yung instance natin, kasi nasa loob tayo ng class natin, kaya pwede natin ma-access yung natin, private variable. So, ayun yung isang, sabihin ng private, pwede mo i-access yung variable sa loob lang ng class. So, sa mo dineclare. So, tapos, di ba public siya, pwede natin tawagin to sa ibang class. So, ibang class to, di ba? So, tatawagin natin yung itong next na itong object na to. So, tatawagin natin yung model. So, ano mangyayari kapag tinawag natin yung model? So, ito yun. Car.model is not accessible due to its protection level. So, ito yung error na lalabas. Bakit? Kasi siya, private. So, pag pinpublic natin, ano mangyayari? Okay, so walang error. 'Di ba? Kasi walang protection to, kasi kahit sino pwedeng maka-access dito. So, yung private, tawag nito, so protection level yon. So, private siya, hindi natin ma-access kasi private siya. So, ayun, so protection, may protection yung variable natin sa hindi natin siya pwedeng, kahit mag-create tayo ng instance, hindi tayo pwedeng i-access yon. So, ayun yung private. So, ayun, natackle ko na yung private. So, naman tayo sa public.